Mga kababayan, ah, may balak daw pag-awayin ang mag-ama. Sabi niyo nga, may history naman ng hindi magandang samahan si VP Sara at saka si Pangulong Duterte noon. Pero ang pagkakalam ko mga kababayan, humingi naman na ng tawad si VP Sara kay Pangulong Duterte. Sabi nga po, umiyak daw yan ng gusto kay PRRT bilang paghingi ng tawad. Matigas po kasi talaga ang kalooban ng ating Vice President, di ba? Alpha yan eh, right? Alpha female or whatever, no? Ang tingin nga ng iba diyan mga kababayan ay queen, 'di ba? Parang ano, iba yung presence ni VP Sara, maganda, matangkad, 'di ba? And napaka-strong ng personality. Pag ikaw bumangga diyan, good luck talaga sa iyo. Kayang manapak, 'di ba? In fact, yung sugat niya sa leeg mga kababayan, sinaksak yan. Kaya lang na-survive niya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari dun sa sumaksak. At yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw. Tingin ko may maraming alas ang ating Vice President. Ano kaya ang nangyari dun sa sumaksak sa kanya? Bakit hindi siya napuruhan? Ba't hindi siya natuluyan? Na-survive niya yun, mukhang mababaw lang yung gilit sa leeg ni VP Sara. Hindi yun dahil sa operation ng thyroid. Sinabi ni VP Sara, may nagtangka sa buhay niya, kinukulam pa. So ganyan ka-strong na babae yan. Whatever yung naging gusot dati ni PRRD at VP Sara, siguro dahil nga gusto ni Pangulong Duterte tumakbo si Vice President Sara Duterte as presidente na. Matigas ang ulo, di ba? Tapos nagdesisyon na lang na Vice President ni Ngiwi M. May another blind item ako sa inyo patungkol dyan sa mga susunod na live. Pero syempre, sa Princess Maui, ko lang yan i-share. Mag-subscribe kayo sa Princess Maui 2 kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa backup channel natin. Nauunang mag-live yan, so marami akong naichichika dyan na hindi ko pwedeng ichika sa main channel kasi matao nga or marami ang makakapanood. So doon ko chinichika or dyan ko chinichika sa ating backup channel. So I think yun ang isa sa naging gusot ng mag-ama, plus siguro dahil si Pangulong Duterte may ibang pamilya, may ibang babae. So masakit kay VP Sara na 'di ba, naghanap ng ibang babae si Pangulong Duterte, although Muslim yan, nandun pa rin yung sama ng loob, di ba, ni Vice President Sara siguro na ang kanilang ina na si Ma'am Elizabeth Zimmerman ay pinagpalit ni Pangulong Duterte. But right now, maganda, di ba? Right now, maganda naman ang relationship ng pamilya ni Ma'am Elizabeth Zimmerman, kina Kitty at kina, di ba, kina Ma'am Hanilet Avancenia being the second family of PRRD. Meron din akong alam na hindi ko pwedeng i-chika sa inyo. But the clue is, mga kababayan, na kay VP Sara yung clue. May dalawang girlfriend na nag-aantay, di ba, sa labas ng ICC kay PRRD. Yun na yun. May alam ako doon. Kilala ko. Nabati ko pa nga eh. Hi po, ma'am. Yun, di ba? Chika ko na lang sa Princess Maui to sa mga susunod na araw. But syempre, hindi ko pwedeng i-share yan sa inyo. Hindi naman yun problema kasi si PRRD naman ay dugong Muslim, di ba? Karapatan naman niya magmahal ng marami. Why not, di ba? Ang tanong, dalawa lang baga. At syempre, kakampi natin, bakit ko i-share, di ba? Akin lang yun, bilang, di ba, bilang pagtangkilik sa mga Duterte. Pero yan nga po, may mga ahas na balak silang pag-awayin, balak silang ulit magkaroon ng gusot, at ito po ay hindi maganda. Sino itong mga lintik na itong mga ahas na ito na pwede niyong tawagin mga Trojan or virus, salot sa ating, di ba, sa mga Duterte supporters na hindi nga nila matawag ang sarili nila as DDS. Sino itong mga balak na maggumawa ng gusot sa pagitan ng mag-ama? Pwede nyo rin silang tawaging hudas, pwede rin double agents. Okay? Double agents kasi balimbing. Okay? Kunwari, Duterte supporter, yung pala ay supporter ng kalaban. Isa sa mga sign kung paano malalaman na yan ay double agent, hindi ko nilalahat ha, pero ang mga yan ay makamangga. At baka itong maitim na balak nila na gumawa ng gusot sa pamilya ng Duterte ay baka utos ng mangga. At parang gusto kong i-discuss talaga yun. Pwede rin pagkatapos nito. Sa second discussion, sige. Yung dapat na i-chika ko sa Princess Maui to na blind item, i-chika ko na lang mamaya, discuss ko sa second discussion, ha? Should I? I don't know. Kulitin nyo ako. Happy Mother's Day nga pala po sa inyo. Okay. So ito po ang post ng isa sa mga alam niyo dito, ang kinabibiliban ko dito at I don't know kung ba't siya ginigiba ng mga double age.
Naiyak na nga 'to 'no, sa pang-aaway sa kanya ng double agents. Eh, ang isa sa hinahangaan ko dito mga kababayan, tutok talaga siya kay Pangulong Duterte. Si PRRD lang ang kanyang tututukan, right? Wala siyang pakial sa iba, basta't ever loyal lang ito kay PRRD. And that is, nasaan na? Ayan, that is Maricar Oftentay. So itong post niya, medyo sabi ko, okay, puwedeng totoo, okay? At sana mali ako. Ang next move daw ng mga makapinya, alam niyo na yung prutas tapos naging pinya. Ibang prutas yun, mahaba yun siya, gano'n ang hugis, naging pinya. Kasi marami ngang mata. Hindi dahil sa pinya ka magaling, pinya ka matalino, no? Marami siyang mata, marami siyang taga-tiktik, okay? Taga-subaybay sa mga Duterte. Next, pag-aawayin nila si Tatay at Inday, Pinya Plantation, Aariba, Abangan. Hindi kaya mga kababayan, itong desisyon na bigla na lang naging 12 yung 10, hindi kaya isa rin ito sa pinagagagawa ng mga ahas. Last minute, ginawang 12 ang 10. Decision ba yan ni PRRD, mga kababayan, na idagdag si Mangga at si Camille sa Duterten? Ang Duterten daw ay Duterte 12 na eh. Hindi po, hindi ako naniniwala na may basbas ni PRRD yan. Baka ang nagdesisyon dyan, si Robin lang or ang PDP. Dahil wala si PRRD eh. Si PRRD ang president ng PDP na nakapiit, nakakulong. Oh, kung talagang may basbas ni PRRD na gawing Duterte 12 yan, dapat in-announce nila. This, may basbas ito ni PRRD. Pero yan ang inangak ng kayo ng mga double agents. May basbas ni PRRD yan, may basbas ni VP Sara. Nasaan ang proof? Nasaan ang post? Nasaan ang video? Nasaan ang message? And again mga kababayan, mahirap kausapin si PRRD dahil nakapiit. Also, kapag nandun, according to Kitty, at even si VP Sara yata, dahil minomonitor ang conversation sa loob ng ICC, ang mag-ama ay dapat in English language mag-uusap. Sa wikang Ingles. Kasi baka mamaya, kung gagamit ng vernaculars, kung gagamit ng wikang Filipino or Cebuano dialect, hindi malalaman ng ICC na may niluluto yung mag-ama or pinaghihinalaan nila na may pinag-uusapan na, di ba? Kung ano ang dapat gawin, strategies and whatnot, kung ano yung maitim na bala, kalimbawa, or paano ma-expedite yung desisyon ng kaso or whatever. Ang gustong mangyari ng ICC ay in English language na may intindihan nila. So, kung mag-uusap ang mag-ama, and even maybe kung meron mang ano bang tawag diyan? Meron mang sugo or may tawag diyan eh, sa dulo ko. May emissary man ang PDP para kausapin si PRRD, edi sana nalaman natin na ito desisyon 'to ni Pangulong Duterte. Ganyan, na idagdag na yung 12. Kasi po, ang according to Kong Pulong mga kababayan, ang 12, ang plus 12 ay si Kurubin at Onasan. No? Kalkal agad ang mga double agents na pwedeng ipanira sa dalawa. Kay Kirubin sila may nakita. Kesyo, 'di ba? Endorsed ng Pinklawan, umattend sa rally ng Pinklawan sa EDSA, ganon. Ang anak daw ay ano ba 'yon? Parang close aid ni Marcos. Naghanap talaga sila ng ikasisira ni Kerubin para lang maisingit si Mangga. Okay? Pero mga kababayan, doon kayo tumutok sa totoong emisaryo ni PRRD. Sino? Si Ma'am Hanilet. Ayaw ni Ma'am Hanilet kay Mangga. Puro raw ek-ek. At si Ma'am Hanilet ang pwedeng tanungin dyan, ano ba ang desisyon ni PRRD? Sino ang Duterte 12? Yung Duterte at si Mangga at Camille o yung Duterte at saka yung Kerubin at Unasan? Pinalalabas pa nila na sinungaling si Kong Pulong. Bakit hindi inuulit ni Kong Pulong? Bakit hindi kinakampanya ni Kong Pulong yung Kerubin at Unasan? Ganun ang ginagawa. Di ba? Oh.
Bakit trabaho ba ni Kong Pulong na ano, na ikampanya yung dalawa? Basta't nung tinanong siya, ang sabi ni PRRD, Kerubin at Unasan kung gusto niyong gawing 12 yung Duterte. Hindi mangga. Ang nakakapagtaka mga kababayan, bakit nagdesisyon ng last minute sina Robin at ang PDP na idagdag si Mangga? Ang sabi po, si Mangga raw kasi ang nagpa-finance ng kampanya ng PDP. Oh. At kung hindi ko nakwento sa inyo kahapon, nakwento ko sa Facebook, si Mangga, nung rally sa Liwasan na inatinan ni VP Sara, yung huling rally ng PDP, na kinover natin for 4 hours, 4 na oras tayong nag-vlog na nag-cover ng event na yan, no? Nasa channel natin sa Maui, Princess Maui 1. Yung rally na yun ng PDP na dumating si VP Sara, na ang background ay green, tanda nyo? Nakiusap di umano si Mangga, nagpadala ng kanyang staff, kinausap ang PDP. Actually, ang kinausap di umano ay si Robin. Gusto raw ni Manggang sumampa sa entablado ng PDP para magsalita din doon. Hindi pumayag ang PDP. Hindi nakasampa si Mangga. Gusto ni Manggang sumingit kasi nandun si VP Sara. Okay? Hindi siya nakasampa, hindi pumayag ang si Robin. Ngayon nagbago ang desisyon. Pumayag na ano kaya ang kapalit? Bakit last minute idinagdag si Mangga? Bukod sa si Mangga di umano ang nagpa-finance. Ano yun? Nagpa-finance for how many weeks of campaign? Or magpa-finance sa last minute? Check niyo yung vlog ni 167 kagabi na diniscuss niya yan doon. Ang daming ganap, nakakaloka. May mata si Mangga, mga kababayan. Clue. Ang Duterte, nagsimula lang talaga yan as Duterte 5, right? Duterte 6, konti lang sila. Or, mga 5 lang sila. Kasi nga, PRRD only trusts few people. 'Di ba? Bakit dadagdagan ng nadagdagan? Simula nang may pumasok na bago. Pero ang original po na PDP laban candidates, mga 5 lang. May dumating lang na isa and then naging 10 na. At ngayon, last minute, 12 na. Pero hindi lang dyan, okay, sa desisyon ng PDP, na sa tingin ko, tumatahimik lang si VP Sara, pero deep inside, hindi niya yan gusto. Siguro alam naman ni VP Sara na ngayon na Duterte 12 na yan, may manlalaga sa Duterte. Mga kababayan, tandaan nyo, may dayaan ang election bukas. According to Attorney Glenn Chong, hindi reliable ang election bukas. Ang pag-asa na lang talaga natin ay ang ma-overwhelm ng straight voting natin, ang pandaraya. Kasi baka mamaya, ang gawin nila 20 million or maybe hindi lang 10 but mga 15 million hanggang 20 million ang kukuning boto sa Duterte at itatambak sa kandidato ni Ngiwi. Okay? Dahil nga may dayaan, for sure ang lulusot lamang ang alkansya ni Ngiwi. Mga kandidato niya doon, sino-sino ba yung mga yun? Mga kilala yung nakay Ngiwi, di ba? Tapos may dayaan pa. Baka ang lumusot nga po sa Duterte, 3 lang. Nag-post na nga si Jamie Bondoc, ang sure daw na makakapasok 3 lang. So, ibig sabihin parang, ano ba to? Si Jamie Bondoc, isa sa Duterte, tapos mukhang nag-aalala siya na hindi siya makakalusot. Andyan pa ang endorsement daw ng malaking religious group na 8 lang, na may isang pink, 3 lang ang Duterte, at 4 ang taga-alkansya. At ngayon ko na naisip, doon sa ini-endorso ng isang malaking religious group, yung 4 ng alkansya, yung 2 doon, si Mangga at si Camille. Ngayon, na-endorse na ng PDP laban, si Mangga at si Camille, ang lalabas ay hindi na lang 3 ang lulusot sa Duterte, kundi 5. Kasi si Mangga at si Camille ay
PDP na eh. PDP, di ba? PDP candidates na, Duterte 12 na raw eh. So ang lalabas niyan, ang mananalo sa PDP ay 5. And the rest, baka alkansya na yan. Baka si Bam Aquino maligwak pa nga sa banga. So malamang 7 ang lulusot, mga kababayan. 7 ang lulusot sa alkansya para hindi halatang dayaan. Pero ang totoo, siyam sila. Dahil si Mangga at si Camelia, original alkansya naman yan. Hindi ko alam kung bakit last minute nag-decide ang PDP. Para lang siguro magmukhang 5 ang lumusot sa PDP at 7 lang ang, right? Isa pa sa mga kababayan, isa pa sa nakikita kong dahilan kung bakit parang gusto nila magkaroon ng gusot ang mag-ama. Itong mga double agents or mga ahas na nagkukunwaring Duterte supporters, hindi nila kayang i-handle si VP Sara. Aminado sila na very queenly si VP Sara, alpha female nga or whatever. Strong ang personality, dominante. Hindi nila ito kayang bula-bulahin. Hindi nila ito kayang akitin ng kanilang cleavage. Kaya yung iba, ang pinupush ay hindi na si VP Sara, si Baste na. I'm not saying na double agents ang mga nagpapabango ngayon ng pangalan ni Baste. No. But some of the double agents some of them are pushing for Baste na ngayon. Kaya ganyan ang survey natin. Tinatanong ko kayo, sino ang gusto nyong tumakbo sa 2028? Si Baste o si VP Sara? Kasi kung ako ang tatanungin nyo, gusto ko tandem sila. Alright? O kaya si Baste sa 2034 na lang. Si VP Sara muna sa 2028. But I guess may alam tong mga double agents na ito. Hindi nila kayang i-handle, hindi nila kayang bulahin. Right? Hindi nila kaya ang presence ni VP Sara. Ay si Baste, kaya pa siguro nilang landi-landiin, kaya pa nila magpa-tweetams, kaya pa nila magpakita ng cleavage and whatnot. Lalaki eh. Right? Lapitin na mga babae. Karamihan pa naman sa double agents, babae. Siyempre, babae ang boss nila eh, yung mahaba ang... Oh. So may mga lalaki rin, siyempre, may mga na-recruit din yung mga double agents na nauna. May na-recruit na rin sila. At hopefully naman tikaan ng uso. Right? Oh. So, bakit bukod sa hindi nila kayang i-handle si VP Sara, they're pushing for Baste na. Baka may alam ang double agents na mai-impeach si VP Sara. Because worst case scenario mga kababayan, 3 lang ang lumusot. Tapos palalabasin nila, hindi 5 kasi si Camelia at saka si Mangga, PDP na eh, di ba? 5 talaga ang lumusot, 7. Lamang syempre ang bagoong alkansya kasi incumbent endorsed by the president Right? Oh. So, syempre 7. Mukhang fair ang 5, di ba? Pero ang katotohanan yan mga kababayan, 3 lang ang lumusot sa PDP. Right? At 9 ang lumusot sa sa alkansya ni Niwi Jr. Oh. So, ganyan na tagilid ang botohan bukas mga kababayan, and we can only pray na ang Duterte ay di ba? Landslide na manalo lahat. At ma-zero. Hopefully ma-zero or baka 2 lang kung talagang Duterte ang masusunod. Hopefully nga po, best case scenario ay ma-overwhelm ng boto natin ang dayaang mangyayari bukas. May dayaan po. Ayan, pwedeng maging possible na hindi mai-impeach si VP Sara. Kapag ang Duterte lumusot lahat, hindi mai-impeach si VP Sara. Kapag ang Duterte, again, best case scenario, 9 or 8 ang lumusot, talo ang 2. Medyo tagilid na yun eh. Pwede pang ma-impeach si VP Sara eh. Now, kung 3 lang ang mananalo mga kababayan, dahil malala ang dayaan, sigurado yan, impeached si VP Sara. At ngayon, nakikita na ng double agents na may impeach yan. So, kay Baste tayo. Pwede, no? Also, mga kababayan, ito yan ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto nila magkaroon ng gusot kung hindi man ang mag-ama ay ang pamilya.
Nabigay na ni Miss Maharlika ang listahan ng mga traidor kay VP Sara. I think December pa lang. Nakalimutan nyo? May listahan na si VP Sara ng mga traidor. Okay? Alam na niya na hindi mapagkakatiwalaan. Kahit na yung iba dyan ay kino-close na ng bonggang-bongga si VP, sumisip-sip na ng gusto kay Baste, di ba? Or super binobola na yung mga staff ni VP Sara. May mga nambobola sa mga empleyado ni VP Sara. Dinidikitan ng mga ahas ang staff ng OVP. May mga nabubudol sa OVP ng mga double agents. May mga evidence kami mga kababayan. Empleyado na ni VP Sara or staff na ng opisina niya na uuto pa ng mga double agents. Good thing, VP Sara has the list kung sino ang mga traidor na yan. Again, hindi lang yan mga vloggers na pro-Amy. Meron diyang mga politiko, meron diyang, alam ko yan. Sa Duterte pa nga lang may hindi na gusto ang Vice President. Baka tatlo sa Duterte hindi gusto ni VP. Kaya lang syempre politics ito. She needs all the help that she can get. Lalo't balak siyang i-impeach. Okay? Pero VP Sara matalino, alam natin yan. She knows kung sino ang kakampi at kaaway. Kung gusto nyong malaman yung iba dyan, pag nagla-live ako, nauuna ang Princess Maui Tumo. Nagchichika ako pa isa-isa. Okay? Sa intro. Mag-subscribe kayo sa Princess Maui 2. May listahan si VP Sara ng mga ahas at traidor na binigay na ni Miss Maharlika. Nakalimutan nyo, binanggit niya. Kaya alam ng mga double agents na ito na hindi nila kayang bilugin si VP Sara. And therefore, sumisip-sip sila ngayon sa kapatid. Kasi yun, lalaki, makamasa raw, di ba? Di ba? Hindi katulad ni VP Sara na may intimidate ka. Kasi nga, di ba? Prim and proper, abogada. Ang gusto, professional lang, di ba? Professional lang, walang friendly approach. Professional mode tayo ngayon. Trabaho kung trabaho. Strong personality. They see VP Sara as a biatch, mga kababayan. Which, yun naman ang kailangan natin, di ba? Someone who has that Machiavellian thingy-thingy. Usapin ng leadership ito, mga kababayan. Okay? Hindi natin kailangan ng leader na pag pinakitaan mo ng cleavage ay kinikilig. But Baste, of course, is more than that. Okay? All the Dutertes, even Kitty, we see her as somebody who has a potential pala to become a good leader. But in 2028, and hopefully much earlier than 2028, it's VP Sara's time. Kaya lang mukhang may alam na yung mga double agents na baka ma-impeach si VP Sara. Lalo na't ang Duterte ay napasok na naman ng mga ahas. Or ang PDP, pinamumugaran na rin ng mga ahas. Kaya si VP Sara, mga kababayan, she needs all the prayers that we can do for her and for the country. And I hope kung ano man yung magiging diskarte ni VP Sara after elections, kasi for sure pagkatapos ng election, di ba, pupush na yung impeachment niya. I hope yung kanyang mga diskarte ay magtagumpay. And I hope wag nating pabayaan. Kasi sa tingin ko, itong mga double agents, alam na nilang matatanggal si VP Sara at baka hindi na umupo. At huwag naman sana. Kaya sumisip-sip na lang sila ngayon kay Baste. At hindi rin nila kayang i-handle si VP Sara. At baka yung mga pangalan nila nasa listahan ng mga ahas na binigay ni Miss Maharlika. Gusto kong hingin mga kababayan ang listahang yan. Pero, you know, it's very delikadong, diba? Delikadong i-share. Although kaklose ko si Miss Maharlika, hindi ako nangangahas na itanong. Pero sa tingin nyo, sino ang mga ahas na hindi kayang i-handle ang personality ni VP Sara? Clue! Mga pro-Amy sila. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.